January 16 ang video nito. Salitang paglisan sa isang lugar o sitwasyon. Madaling sabihin, ngunit bago mangyari ang huling desisyon, kailangan munang dumaan sa 1,000 bisis na pag-iisip kung tama ba ang mga desisyon na gagawin natin, lalo na't kung wala nang balikan kung saan ka nang galing. Dito sa tinirahan ko, kahit paano naging tahimik ang buhay ko, walang nagwawala na kapitbahay o nagsisigawan. Medyo mahal ang 5,500 sa isang buwan kasama na ang kuryente para sa isang above minimum earners na empleyado. Malayo ang itsura nito sa dati kong tinitirhan sa loob ng 13 years sa Pandacan, Manila. Maingay at nagmumurahan na kapitbahay. Nandyan pa yung mga ipis na nagliliparan at mga dagang nagtatakpuhan dahil may mga butas at gawa sa kahoy ang kwarto. Pero baliwala sa akin yun dahil ang mahalaga may masilungan at matulugan lang ako. At isa pa, mura lang ang upa, tiis lang talaga para makatipid ka. Total, gabi lang naman ako umuwi dahil madalas maghapon naman akong nasa trabaho. Kaya lang naman ako naglipat dito sa Cubao simula nang magsara ang gadget shop ng boss ko sa Robinson Ermita dahil sa pandemic. Nalulugi na kaya nag-iba na sila ng negosyo. Pero dahil kilala na kami ng boss namin, 3 kami ang bumalik sa dati naming company pero hindi na bilang OIC o Officer in Charge kundi bilang encoder ng mga orders sa Shopee ng Tecno Official Store. Kaya kung bibili kayo sa Tecno Official Store na kayo bumili sa Shopee dahil ito ay legit, siguradong hindi kayo magsisisi. Halaka na ipasok ko pa ang mag-endorse. Check out na kayo mga boss. Balik na nga tayo dito sa video. Hindi naging madali ang naging desisyon ko sa pag-uwi ko dito sa Nayon na aking sinilangan. Ilang gabi akong di pinatulog dahil ang daming bumabagabag sa isip ko, mga salitang paano kung ganito? Paano kung itong sabihin nila? Baka ganito ang mangyari kapag umuwi ako. Takot din ako dahil wala nang susuporta sa akin financially dahil ako naman ang nagsusuporta sa nanay ko simula nung buhay pa ang tatay ko. Di ko sila pinabayaan, ganun din sa mga kapatid at mga pamangkin ko. Iisipin mo nga parang nasa abroad din ako kung tumulong sa kanila. Buong puso ang pagtulong ko sa pamilya ko dahil nung hindi pa ako nakapagtrabaho halos wala naman akong natatanggap na suporta kaya alam ko ang pakiramdam na walang nagmamalasakit yung walang wala. Bukod sa nakapag-loan ako sa bangko para sana sa bahay at gawing konkreto na pero natakot ang kapatid kong humawak ng pera baka maging palpak daw ang resulta at baka masira lang daw ang tiwala ko sa kanya. Pero lahat ng takot at pangamba ko, gabi at araw kong pinagdarasal sa Diyos na bigyan ako ng wisdom and knowledge gabay sa mga desisyon na hindi ko na kayang kontrolin. At dahil tunay nga dakilang Diyos, lahat ng pangamba ko nawala at naging payapa ang isip ko bago pa ang araw ng aking pag-alis. Masaya ang puso ko na sa wakas babalik na ako sa aking lupang sinilangan. Mukhang madrama na ang video ko. Pag-usapan na nga natin yung mga pinamasahe ko para naman may idea yung mga kababayan ko na gustong umuwi ng summer at gusto ng madali ang biyahe. Mag-aeroplano na lang kayo pero syempre para makamura mag-book kayo dapat malayo pa ang date ng mismong alis nyo para mas makamura kayo. Swerte ko kasi January 1 ako nag-book tapos 16 ang departure ko. Tamang tama may piece of fare ang Cebu Pacific Airlines. Nakamura ko ng ticket at nabili ko lang ng 2,630 at 6:15 PM nga ang flight ko. Umalis ako ng maaga sa bahay. 1 PM pa lang nag-book na ako ng Grab taxi. 4-seaters ang binook ko worth 525. Ang maganda kasi sa Grab susunduin ka sa mismong lugar kung nasaan ka at ihatid ka sa tamang babaan. Kaya mag-download kayo ng app na Grab, mag-create kayo ng account, mas tipid to at convenient kumpara sa taxi. Kasi ang taxi kapag traffic, yari ka sa metro, lalaki ang bayarin mo. Minsan kapag nagpara ka naman, hindi ka makakasakay agad kasi namimili sila ng pasahero o di kaya yung layo na pupuntahan nila. Kaya nung na-discover ko ang Grab taxi na to, mas napadali ang biyahe ko at minsan kahit malapit ka lang, ihahatid ka nila kahit 90 pesos lang ang pamasahe. Sa part ng clip ng video ito, naglanding na kami sa Daniel Romualdez Airport ng Tacloban. Halos 1 hour and 45 minutes ang naging flight namin. Maayos ang naging experience ko sa Cebu Pacific dahil walang naging delay. Di katulad ng AirAsia nung una akong nakasakay ng eroplano papuntang El Nido. 3 bisis kaming na-delay kahit wala namang bagyo. Nainis lang ako sa self ko dahil hindi ako naging aware na dapat 1 backpack lang ang dala bawat individual tapos may small hand carry ka lang na bag. Ayan, dumating tayo dito, mag-8 na, bali, ano na lang tayo ng taxi, nag-book tayo. Hindi ganun karami dito yung taxi sa terminal sa Tacloban. Kaya kailangan mo mag-book 400 to Abukay. Kasi nandun yung sakayan ng mga bus papuntang Katbalogan.
Problema sa akin, dalawang malaking bag ang dala ko. Nag-notify naman sa email ko ang Cebu Pacific na mag-check-in na ako bago pa ako dumating sa airport. Kung may extra akong bag, kaso di naman ako nakinig sa alok nila. Akala ko kasi hindi nila siseryosohin. Nung nandun na ako, kailangan pala talaga i-check-in ang extra baggage at may bayad na 2,000. Iisa lang naman ang bag na yun. Sobrang nanghihinayang talaga ako dahil kung sa app pala nila ako nag-check-in, 600 lang pala ang babayaran ko. Pero dahil no choice ako, nagbayad na lang ako dahil di naman papayagan na itabi ko sa upuan ko or ilagay sa overhead bins dahil malaki nga. Pagdating ko nga dito sa Abukay Tacloban Terminal papuntang Katbalogan, di agad umalis ang bus. Nagantay ako ng 2 oras dahil alas 10 pa ng gabi ang alis nila papuntang Katbalogan. Check-in muna tayo dito sa hotel ng Yabong. 12 AM na ako nakarating. Ito dala natin. Dito tayo sa room natin, 204. Sa dito tayo, 204. Okay. Dito muna tayo pansamantala matutulog. Okay, ito yung hotel nila dito sa Yabong. Good for 700. Binang sa pang ano lang naman. 7 AM in the morning, nag-check out ako kahit mahaba pa ang oras sa pwede ko ilagi sa hotel. Pero dahil excited na nga akong umuwi sa bahay dahil na nga sa pagod ng biyahe at gutom na din ako, di na ako nag-almusal dito para sa bahay na lang ako mag-umagahan. Medyo nahirapan ako sa kontak ng tricycle dahil di nagkaigihan ng usapan. Buti na lang may mabait na tricycle driver, pakyaw na ang ginawa ko, 200 pesos ang pamasahe kaysa mag-antay pa akong mapuno ang kanyang tricycle. Nakakatuwa nga dahil masarap ang hangin at namiss ko talaga ang tanawin lalo na ang mga luntian na mga kakahuyan at damong aking nakikita. Wala naman kasing makikita sa Manila nito dahil puro sasakyan at building lang matatanaw mo. Di gaya dito sa amin ang aliwalas ng paligid parang malayo sa problema. Welcome nga pala sa aming lugar ang Barangay Victory na ang mga tao tunay na nagmamahalan, nagtutulungan at nagbibigayan. Hoy! Totoo ba mga kabarangay? Ayaw namin ng maritisan dito. Oh, mababait ang mga tao dito. Just me, yung marimar. Hindi naman mawawala yung mga sira-siraan, plastikan sa bawat lugar. Hindi may iwasan yung mga maritis na yan. Ang mahalaga lang dapat alam mo yung worth mo, alam mo yung value mo. Nang sa ganun kahit sino pa ang kaharap mo, taas no kang titindig, matuto lang makipagkapwa sa mga taong dapat alayan ng respeto. Kunting kimbot na lang pala, nasa mismong baryo na ako, hindi na dumiretso si kuya sa may harap mismo ng aming bahay, kaya dinaanan ko na lang ang aking pamangkin, anak ng kuya Rinat ko. Namiss ko kasi itong pamangkin ko at kausap ko nga pala dyan si Mansuita, ang aking first cousin. At uuwi na rin ako kasama ang aking pamangkin dahil papasok pa siya sa school. Wala, nandito na ako sa aming antique house. Nagpakarga agad ang anak ng aking pamangkin. Dumating ako, nagduduyan ng aking nanay. Kausap niya ang aking tita o nanay Yuning, asawa ng tito Tayminiko, na siya namang kapatid ng nanay ko. Hanggang dito na lang ang video ito. Please like, follow, and share. Maraming salamat sa inyong suporta. Have a great day everyone.